How to use an inventory tracker spreadsheet. In this video, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang inventory tracker spreadsheet na ito. Step 1. Setting up this inventory tracker. Here is the sample of my clothing business daily sales report. Let's use this as an example. So, i-copy lang natin ang item names and then paste natin sa inventory tab. Dito natin i-paste yung na-copy nating product name. And then, same process lang dun sa iba. Sunod naman nating i-copy at i-paste yung product price. After ng inventory tab, pasok naman tayo ng summary tab and then fill in lang natin lahat ng required fields. Keep in mind lang na, once you skip this step, hindi mag-automate ang formulas. So, make sure to input all the necessary details. Step 2. Recording of reordered items in the inventory tab. To do this, I will just copy the order quantity per item from the new delivery tab, and then paste it on the reorder column in the inventory tab. Pwede nyo din i-type isa-isa, depende kung saan kayo mapapadali. But for me, since may separate daily records naman ako ng sales and new stocks ko, copy and paste na lang ang ginagawa ko. Step 3. Recording of total sold per item in inventory tab. From the daily sales tab, ikakopy ko lang yung total quantity sold per item, and then I will just paste it on the quantity sold column in the inventory tab. Same process lang din sa ibang items hanggang makopy ko na lahat. Step 4 is the recording of inventory shrinkage in the inventory tab. May mga instances kasi na during shipping, may mga parcels or items tayo na pinapadala at hindi na nakakarating sa customer. Sa akin kasi kapag ganyan na ipapasok ko na siya ng losses, at naitatag ko siya as lost item, dahil madalas hindi na bumabalik sa akin ang parcel. May separate tracker din ako nito, just to make sure na may babawas ko siya sa stocks ko at para palaging updated ang inventory ko. Step 5 is the recording of consignment orders delivered to resellers. Dito ko nilalagay yung mga items na order sa akin ng mga resellers ko na under consignment agreement. But applicable din ito kung meron kayong multiple outlets or branches, wherein, nagtatransfer kayo ng items to other outlet or kayo mismo ang nakakatanggap ng items from them. Take note lang na, kapag kayo ang nag-transfer o sa inyo nagmula ang items, make sure na may negative sign ang number na ilalagay nyo, otherwise, input a positive number. Step 6. Modifying your inventory dashboard. Meron na itong real-time inventory levels, kaya mas madali mo nang malaman kung ano yung mga items mo na kailangan ng i-replenish. Hindi mo na din kailangang mag-scroll down or mag-filter, dahil may search bar na ito, para easy-peasy na lang sa'yo hanapin whichever items na gusto mong malaman ang total sales or total quantity sold. Aside dito, may auto-populated list na din ito ng best-selling items mo.
Kung wala ka pa ng inventory tracker spreadsheet na to, ilalagay ko ang link sa comment box.